Magandang oras mga katiyats, meron tayong bigyan ng reaksyon. Ito'y courtesy video ng The Correspondents noong year 2000. Ito'y kinabilangan nila Ed Lingaw, si Abner Mercado at si Patrick Paez. Lahat yan ay magagaling na mga kaibigan natin diyan sa mass media. Mga reporter, broadcasters ito na magagaling. At ang kanilang puntahan ngayon ay ang naririnig nila na mayroong nag-treasure hunt sa ibabaw ng Kiangan Mountains, kung saan ito yung last stand ni General Yamashita ng World War II. Dito daw nagkuta si General Yamashita ng halos 6 na buwan dyan sa ibabaw ng bundok. At napabalitang merong ibinaon dyan si Yamashita. Sabi ng mga native sa Kiangan, may binabaon na mabibigat na mga kahon sa bundok. Kaya ngayon ang kanilang puntahan ng ating mga kaibigan dyan, ayan ang payat pa ni Ed Lingaw, batang bata pa. Si Abner Mercado ay medyo mataba na dyan. Patrick Paez bata pa dyan. So ito na sila sa makeshift, sa lugar ng mga Amerikano pala ito, at hindi ito basta-bastang mga Amerikano. Ito yung mga special forces ng Amerika na talagang kinokomisyon para mag-recover niyan. Dahil alam nyo ba mga kababayan, bago namatay si Yamashita ay tinorture ito at kumanta, pinakanta kung nasaan niya binaon ang kanyang napakaraming ginto na dala-dala. Kaya nalaman ito ng US military. Sabihin natin mga tauhan yun ni MacArthur. Kaya nga napabalita na yung The Black Eagle Fund or the CIA, ang pinupondo na pira dyan ay galing sa Yamashita Treasures. Yan ang sabi ng karamihan. The Black Eagle Fund, yan ang pinakalumang pangalan ng CIA, at nagpupundo ay Yamashita Treasures na galing kay General Yamashita na na-recover ng mga Amerikano. At ibang yun iba ito na recovery kasi 1990s na ito, year 2000. Yung sa Black Eagle Fund ay much earlier pa yun, mga 1946. After the World War II ay hinukay ng mga tauhan ni MacArthur. At yun yung paglabas ng intelligence group ng Amerika na tinatawag na The Black Eagle, or ngayon ay tinatawag na CIA. Kaya malaking tulong Yamashita Treasure sa Amerika. Sabi nga ng iba, ay karamihan ng ginto sa Fort Knox ay galing din sa World War II treasures. Okay, so atin pakinggan ang pinag-usapan dito ni Patrick, Abner Mercado at Ed Lingaw. So narito ang Amerikano, naabutan nila sa bundok. Pakinggan natin ang kanilang pinag-usapan. We've been out here for friggin' 6 months looking for water. We haven't found anything. We haven't found it yet. We gotta find a well. No. Water everywhere. Pareho kami ng iniisip ni Patrick. Masagana sa tubig ang paligid. Ano tubig ang isinasangkala ng mga Amerikanong itong hinahanap para daw sa komunidad? The only thing we've been doing for the past couple months is attempting to drill a water well. To find a water well that can produce enough water to run a facility. Alright, so ito yung unang alibay ng Amerikano na isang special forces pala ito sa Amerika. Ay ang kanilang pinaghanap diyan ay source ng magandang tubig na malinis para itulong sa bayan sa baba. Kaya yung kanilang foundation ay Help Foundation, pero yung kanilang permit ay galing sa parang kumpanya na naghahanap ng mga ginto, parang mining company yung kanilang nagkuha ng permit para sa kanila. Kaya legal naman itong paghukay nila dyan kasi kumpleto yan ng papel. Ang problema nga lang ay marami talagang OC0, di ba? Maraming OC0.
kahit saan tayo magukay, marami. Kaya maganda talaga, bilhin nyo ang lupa. Pero kung kaibigan nyo yung may-ari ng lupa, okay lang kasi pwedeng bakuran. Pwedeng lang yan ng bakod eh. Pero kung hindi sa inyo, magiging ninja kayo. Ay magnakaw-nakaw lang kayo sa paghukay, di ba? Kasi hindi sa inyo eh. At hindi nyo kilala yung may-ari. Hindi pwede yun. Kailangan nakaalam talaga ang may-ari para hindi kayo habulin, mga ka-TH. Okay, wag mag-ninja-ninja kasi hindi yun legal. Kaya ito, ano bang magandang alibay kung maghukay tayo sa bundok? Isang magandang alibay ay gagawa ka ng fish pond. Ngayon, bakit ka gagawa ng fish pond kung hindi mo lupa? Kaya bilhin mo muna. Pangalawang magandang alibay ay gagawa ka ng balon o atabay para sa source of water. Pero bakit ka gagawa ng balon sa hindi mo lupa? Kaya kailangan bilhin mo na naman yung lupa, mga kababayan, di ba? Kaya maraming alibay. Katulad dito, ang alibay nila ay maghanap ng deep well. Itong tubig na galing talaga sa ilalim ng lupa. Okay, patuloy tayo sa video na ito. Ito kasi ay totoong treasure recovery na malakihan. Malaking ano talaga to, grupo. Kasi mga special forces na to eh. Yung iba diyan nagtatago lang eh. Nagpapakita isa lang. Ang alam nila Abner ay nasa 6 daw ito ka-Amerikano. So yung iba diyan nakatago lang, siguro may hawak na na baril. Kung anong mangyari, 'di ba? Ay lalabas kaagad 'yun. O baka naka-snipe na eh, naka-ready to shoot na eh. Kaya kung may masamang gawin sila Abner diyan ay sigurado hindi na sila makakauwi diyan. Madali lang naman tumakas tong mga Amerikano kasi may helicopter sila eh. 'Di ba? Kaya believe din ako sa tapang nila Ed Lingaw. Kasi ang nilapitan nila mga army to eh. Kung mga Pilipino pa yan, hindi yan magpapapasok. Kasi ayaw ng Pinoy na mabisto eh. Kasi ibabalita. Di ba katulad ngayon, nakita natin. Kasi binibidyohan nila Ed Lingaw eh. So ito, balik tayo sa kanilang pinag-usapan. I mean, that we can filter. And the facility's not big. We're talking 2 tables, basic medical treatment, and a helipad to evacuate any emergencies. Now, we built the helipad, and we still got to pound it down and put boards down, but and we've built a plateau where we're going to put the facility. But at this point, you're not here for searching for Yamashita treasure. man, I ain't got no time. My wife found out I was out over here looking for Yamashita's treasure. She'd be kicking my ass. Tubong New But York your pero place of sa birth is Houston, Brooklyn. Texas nakatira si Jay at ang kanyang pamilya. Isa siyang retiradong militar at miyembro ng Special Forces. Napadpad siya dito sa Pilipinas bilang bahagi daw ng trabaho niya sa isang Here foundation. or when in the middle? I'm here doing a job for the Health Foundation. I mean, Health Foundation it's an American foundation. no, it's a Filipino foundation, but there's a couple Americans, all former military, like guys who retired over here, and they sort What's of, the name of the foundation? huh? What's the name of the foundation? Help Foundation, HELP. I don't know what the abbreviation. Matter of fact, the guys down there are all wearing Help T-shirts. Did you serve time here in the Philippines? Like never. Never This been to your the first Philippines. time. My first time. Sa paliwanag pa ni Jay, ang makinang ito na bumubuta sa ilalim ng lupa ang siyang humahanap ng tubig at di daw para humukay ng ginto. Mga Pilipino ang katulong niyang trabahador pero bantulot ang mga ito na makapanayam namin. Pinapaikot-ikot namin pa ang mga tanong dahil may gusto kami talagang matumbok na sagot. I'm just wondering, if you're really into search for a good source of water, why here? Why not in any Oh, other? I could show you on the map. See, this spot it's not, well, there's 2 reasons really. One, because you got to put the water where you're going to be. Hinanap nito ang mapa pero bago niya ito ilabas, binawalan niya ang aming cameraman na kumuha. Now he's got to turn that camera off, or he can't. Don't do the camera for this. Pero ano bang itatago niyang di dapat makunan ng kamera kung tubig lang talaga ang hinahanap nila sa lugar na ito? Okay, mabuti nga mabait itong Amerikano, di ba?
Kung Pilipino pa yan, bakit ipapakita mo ang mapa? Ito na-videohan nga pero malabo eh. Kaya hindi natin makita yung kung anong naka-drawing dyan. Pero mamaya sa bandang dulo ng video ay may ipapakita ko sa inyo sa mga taga-Kiangan dyan na nakatira malapit sa tulay sa Kiangan ay meron akong ito'y naitago ng father ko na satellite scan ng kanilang grupo noon. At ang mga treasure ay meron pang 4 na deposito. Ewan ko lang kung nakuha na. Yung sa tulay daw nakuha na eh. Pero meron pang 3 na naiwan na malapit sa tulay. Papakita ko yun mamaya. Abangan nyo mga kababayan ha. Balik tayo sa dito sa video. That's the highest mountain in the whole Philippines. Sa bandang itaas ang helipad. Dito lumalapag at lumilipad ang helicopter na siyang naghakot ng kanilang mga kagamitan. These guys hate the camera. Sa mga paliwanag ni Jay kung bakit sila nandito, mas higit na marami kaming naging katanungan kaysa sa mga I got some Imodium for you. Pero nainom na namin ang tubig dito. At maliban sa parating parang ginugutom si Abner, tila wala namang masamang epekto ang tubig. Para daw dun sa bacteria-infected water Na na iniinom namin ilang araw na. Ayan, so talagang ang mga foreigners ay madaling masira ang tiyan sa tubig eh. Kasi hindi yan sanay uminom ng mga tubig na galing sa mga streams. Kasi nga mga mineral water na ang ininom sa labas eh. Kaya pag uminom sila dito, kahit na sa bundok na priskong tubig, ay sumasakit pa rin ang tiyan nila. Dahil hindi nga sanay. Kaya sabi nila, infected daw yung tubig natin. Pero totoo niyan ay hindi sila sanay sa ganitong tubig. Okay, so merong nagtatanong, bakit nga ba binubutas ang binubutas yung lupa ng Barina. So ang hinahanap nila diyan ay yung tunnel sa baba. Kasi kapag binabarina mo yung lupa, ay biglang lalambot, di ba? At kapag wala nang matamaan, ibig sabihin hollow na, hollow. So void space na. So yun na yung tunnel or bunker. At yun na yung hukay nila. Kapag natamaan na ng barina, yung wala ng lupa, hollow portion sa ilalim. Yun na yun. Kaya ito'y sigurado to na kasi hindi basta-basta kukuha ng permit ng mga Amerikano at nagipag-tie up pa sa ibang general diyan eh. Sabi sa balita ay may mga general na nag-protect nito. Kaya hindi pwede itong atakihin ng kung sino-sino. Kaya big time ito na recovery. At palagay ko ay nakuha talaga. Kasi may dala nga silang mapa. So ganyang gagaling ang mga Amerikano. At kahit magaling, abutin sila ng 6 na buwan eh. Mahigit, baka 1 taon pa. Kasi ito, 6 na daw na buwan dyan eh. Pagdating nila Abner, ni Ed Lingaw, 6 na daw na buwan nakatira dyan yung Amerikano. At yung mga kasama niya, nagtatago lang ha. Isa lang yung lumabas. Siyempre, alangan naman na magpapakita pa yung iba. Magtatago yun sa itaas. Nagteleskopyo lang yun. May hawak na sniper rifle. Hindi nga yan bumababa sa bayan eh kasi helicopter lang yung naghatid sundo sa kanila. Okay, so ito na ito na yung isang example ng tunay na recovery ng mga Amerikano. Bakit nga ba palaging Amerikano ang nakakuha? Kasi ang kwento talaga niyan, Amerikano rin ang nagbaon. Paano na Amerikano ang nagbaon? Akala natin mga Hapon. Ang mga Hapon ay nagbaon din. Pero nung sumurinder sila, ay of course, yung hindi nila naibaon nakuha ng mga Amerikano na sundalo at ibinaon din muli ng mga Amerikano, hindi nila binigay sa kanilang commander. Siyempre, wise din yun, di ba? Kaya makikita natin na mga marka sa bato ay letter A, letter B, letter D, letter E, letter Y, letter X, lahat yan ay American alphabet. Dahil nga Amerikano ang nagbaon yan. At kapag Amerikano ang nagbaon, karamihan yan ay hindi sa lupa.
sa loob lang ng bato nilagay kapag Amerikano. Kaya kung babalik ang Amerikano ay bato ang binabasag nila. Okay, so meron akong ipapakita dito sa dulo ng video, mga katiyets. Ito yung treasure sa Kiangan na mayroon longitude at latitude. Atin panoorin. Alright, so ito na yun mga kababayan. Ito na yung satellite scan. So, saan ba dito yung kampo ng Amerikano, ni Martin? Yung inakyat nila Edlingao. Alam niyo ba kung nasaan dyan? Ito yan na portion o ito. Ito yung pinakamataas dyan na peak. Yan yung peak. Ito yung na-upload ko na noon sa The Golden Boy, Real Guide to Treasures. Pero kasi nagpalit tayo ng content doon. Political vlogs na yung ginawa ko doon dahil sa marami ang nag-request kasi noon. Kaya ang ating treasure hunting ay dito na lang talaga sa The Surigao Sun Channel. So ito yan mga kababayan, no? Dito si Martin at yung mga Amerikano nag-recovery. Dito na portion yun, no? At ito yung tulay na sinabi ko sa baba ng bayan ay merong river. Ayan, no? At ito yung tulay. Merong isa dyan. Yan yung nakadilaw. Nakapin. So merong longitude, latitude dyan. I-blow up nyo lang yan, mga ka-TH. I-blow up nyo lang. Makita nyo ang longitude, latitude. So ito, nakuhaan daw itong sa may tulay. Nakuha na daw yan. So ang naiwan ay itong tatlo na talagang straight line, no? Kasi gumagamit nga no ng transit. Gumagamit ng transit magbaon ng mga Hapon kapag general treasure. Katulad ng kay Yamashita, general treasure yan kasi general si Yamashita. Kaya straight na straight talaga, oh. At alam niyo ba kung bakit ganyan yan? Kasi dito sila pumunta sa ibabaw. Kaya yan nakaturo mismo sa bunker na hinahanap ng mga Amerikano. Kaya kung malocate nila itong tatlo, parang araw na rin yan at nagtuturo yan. So ibig sabihin dito na banda. Kasi naka-straight talaga yan eh. So dito na banda na portion. At kung alam ito nila Martin ng mga Amerikano, madali nila matuntun. Kasi straight mo lang tong mga dilaw eh. At makita mo na dito banda. So kung lagyan natin yan ng dilaw, ito, dilawan natin. So ito yung isa, dalawa, tatlong deposito. At dito yung pang-apat sa may tuktok. At lahat yan ay in very straight line. Straight line yan. Kapag i-connect natin tong tatlo, ayan, magtuturo yan papunta rito. So ito yung inuukay ngayon ng mga Amerikano, mga kababayan. Ayan na, meron na kayong longitude, latitude dyan sa Kiangan. Good luck sa inyo dyan, mga ka-TH. Ako'y magpaalam na at sa mga bago pa lamang sa channel, maraming salamat sa pag-subscribe at sa aking avid followers. Kudos sa lahat, shout out sa lahat dyan. At sana swertihin kayo sa inyong paghuhukay. Hanggang sa muli, paalam.